Buhay Lakwatsa. Magandang gabi, partner. Yes, magandang gabi, partner. Magandang gabi sa ating mga listeners. Yes. At viewers ng Buhay Metro at Buhay Lakwatsa. At ito yung ating part 2. No? Yes, Nung nakaraan, nandun tayo sa loob din ng Malacanang Compound dahil sa Bahay Ugnayan. Ngayon naman, nandito rin ulit tayo sa loob ng Malacanang Compound. Yes, yes. Para magbahagi ng dagdag kaalaman sa ating mga viewers Yes. at Followers. at listeners. Nandito kami ngayon sa Teus Mansion, kung saan nandito po ang lahat ng naging larawan, memorabilia, o pictures, history, ng lahat ng naging Pangulo ng Bansang Pilipinas. Yes. Tama, partner? Oh, galing Perfect! Anyway, so partner, yung Bahay Ugnayan, yung una nating pinuntahan, yun kasi ay yung para yun sa activities para sa current president. Current president. So ito naman na kung saan tayo nandito ngayon, yung Teus Mansion, andito naman yung memorabilia nung lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas. And alam mo, umikot lang ako ng konti doon. Diyos ko, grabe, picture pa lang, mapupuno ka na. Mapupuno ka na ng kaalaman. Oo, tapos Hindi lang kaalaman, pati history. yes, oo nga. At bigla tuloy akong kinabahan na parang wala na yata ako natandaan sa history. Hindi tayo pwede magkamali. Oo, correct ka dyan. Oo. Dapat lahat ng ibibigay natin dito, sasabihin natin ay tama at complete detail. Oo, tatanungin nila, sino kaya yung teacher nila sa history? Ba't mali-mali ang mga Yes, facts nila dyan? So, ibig sabihin, partner, isa na naman pong very interesting na Buhay Lakwatsa ang aming ihahatid sa inyo sa kabuuan ng aming programa. Yes. Tama, partner? Tama, partner. Yes, kaya tara na po, ikot na tayo. Partner, Unang destination. ang una nating pinuntahan, ang unang naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, walang iba kundi si Emilio Aguinaldo E. Fami. IFA. Okay, okay. Ano ba yung nakikita natin ngayon? From January 23, 1989 hanggang April 1, 1901. So, ganun pala siya katagal naging presidente. Pero hindi pa siya dito tumira sa ano, di ba? Hindi pa siya dito tumira sa Malacanang. Hindi pa. Oo. Pero, eto nakikita natin sa Napasuotan. kanya, ito yung ginamit niya nung siya ay nanumpa bilang presidente. At isang nakikita rin natin dyan ay, partner? Mga taga-Caloocan, ito po ay napakamahalagang facts, no? Trivia. Yung sapatos na ginamit ng unang Pangulong Aguinaldo ay walang iba kundi gawa sa Caloocan. Ang tatak po nito, ang tibay. Ang tibay? Yan. As in, yun yung Titec Hindi, ang brand. niya, Ang brand, name? ang tibay. Oo. Brand name ng Sisyon. Yung matatagpuan to sa may 4th Avenue, Caloocan City. Oh, I see. Buhay pa ba ito sa ngayon? Sa ngayon wala na, no? Pero Okay, natandaan ko, nung bata pa ako, nandun yung gawaan. Ito yung pag-aabi ng mga chidoro. Oh, I see. Pero sayang naman kasi dun pa lang sa pangalang Antibay no? Dapat, Antibay talaga, andyan pa rin siya ngayon no? Ngayon, partner, titutuhin natin ngayon yung facts tungkol kay Emilio Aguinaldo. No? Siya pala ay 29 years old, naging Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Malolos Republic. I see, oo. Kasi sa ating constitution ngayon, dapat pag magiging presidente ka, di ba, dapat 40 years old ka na. Yes, oo. Pero siya ay 29 years old pa lamang. And then, Kasi hindi pa tayo Republic nung araw. correct, oo. So, siya rin pala yung first municipal mayor ng Kawit, Cavite. Oo. And then, naging leader ng Magdalo faction. Ayan, paano ba, partner, nakikita mo dyan? Oo. Ito pala yung kinamatay ni President Aguinaldo. Pulmonary thrombosis. Hindi lang kinamatay niya. February 6, 1964. 2 years bago at the age of 95. Ha? 95? Uy, Tanda pa na, no? oo. Alam mo, may hayod siya, no? Naging Prime Minister ni Pangulong Marcos noong araw, si Cesar Birata. Yes. Kamag-anak, di ba? Parang mga Aguinaldo. Yes, sa Cavite. Yes. Ito, umabot pala siya ng 95 years old. So, dito naman tayo ngayon dyan sa estante kung saan makikita yung kasuotan na famous si Manuel L. Quezon. So, siya,
Pangalawang naging pangulo natin yan. Pangalawa na, At kailan siya naging Pangulo, partner? 1935 hanggang 1944. At siya pala yung instrument, hindi natin ito natatanda. Under Commonwealth Republic. Commonwealth of the Philippines. Oo, and syempre, taga-ano po siya? Baler, Quezon. Oo, taga-Baler, Quezon. Baler, Quezon yan. The partner. Oo. Nandito ngayon tayo sa ikatlong naging pangulo ng bansang Pilipinas. Walang iba kundi si Jose P. Laurel. Okay. Kababayan mo. Oo, kababayan ko. Walang duda dyan. Taga-Tanawan, Batangas. Nabasa mo ba yan dyan? Oo, actually. Oo. Ano ba nakalagay dyan, partner? Sa information sa nakalagay dyan? Katulad ng sinabi natin kanina, siya yung nag-act as a, di ba, wala. Vice President. Bilang presidente, habang wala yung president. Habang wala si Manuel Quezon, no? Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, ito yung World War II na eh. Tinuruan ng ating Pangulong Manuel Laurel, Quezon. Jose Laurel, ang mga Pilipino para magtanim. Okay. Sa kanyang termino, natuto ang mga Pilipino alam mo yung bigas na ginagawang kape? Okay. Ayan. Nagtanim para may makain. Kasi nga, taghirap, may gera, wala makain. So, kahit ang ating Pangulong Laurel ay nagtanim din. So, ibig sabihin, kahit presidente ka, nung mga panahon na yon, danas na danas mo pa rin ang hirap. Kasi nga gera. Okay, oo. And tumagal yung pagiging presidente ng aking kababayan na President Jose P. Laurel mula October 14, 1943 hanggang August 17, 1945. O ngayon, partner mo. Oo. Sino ang may-ari Naku naman, bakit ng Lyceum of the Philippines? Laurel! Jose P. Laurel! Tama. Yes! O bakit ang lahat ng eskwelahan Lyceum may gano'ng katabing Baileys Hotel? Trivia yan. Hindi ko alam, Trivia. partner yan. Hindi mo alam yan? Oo, hindi ko alam Kasi yan. yung Bailey, ang ibig sabihin niyan, Laurel. Okay. Pag-aari din ng mga Laurel. Okay. Wow, natuto ko doon. Ang naging pang-apat na pangulo ng bansang Pilipinas, walang iba kundi ang Cebuano. Ang Cebuano. Si Sergio Osmeña. Oo. Marami pala itong naging anak. Ha? Ilan? Oo, naka-14 siya. Talaga? Oo, yung una I think 10 or 11 and the rest dun sa pangalawa niya. Talaga, naging pangulo siya noong August 1, 1944 hanggang May 28, 1946. No? Isa siyang abogado at tanyag na editor na isang newspaper. No? Yes. Oo, at ito pala. Ay, wait lang, partner. Meron lang ako idadagdag. Wait lang po ha, mga viewers na. This is very important, Ano yun? no? Ito talagang tinake down ko eh. Itong kababayan ko, alam mo pala, balikan po natin later yan ha. Nag-golf siya sa may Mandaluyong. Oh. Okay, nag-golf siya doon, and then binaril siya ng isang kababayan natin, isa ring Pilipino. Si Lizardo. Yun, Feliciano Lizardo. Kasi Oo. partner, di ba, yung nasa hirap ng buhay noon. Nagalit sa kanya. Nagagalit yung mga tao. Baka parang iniisip nila siguro na hindi ninyo ginagawa. Yung tungkulin nyo. Yes, bilang Pangulo. precisely. O ngayon, Ayan. ano nangyari? Ang nangyari, nahuli si Feliciano. talagang tinake down ko to Si Oo, Lizardo, Feliciano Lizardo, nahuli. Nahuli siya. Habang nag-golf ang Pangulo, Yes. binaril siya at nahuli ngayon, yung bumaril. Oo. Okay. And hulaan mo. Alam mo yan? Nahuli, di ba? Nahuli. Alam ko yan. O pinarusahan ba siya ng presidente or hindi? Ito po, law and behold. Oo. Alam mo, hindi niya pinarusahan. Bakit? Oo. Kasi inunawa niya na yung Sitwasyon. kanyang emotion noon ay dala nga ng kasalukuyang sitwasyon. Oh, And paghihirap, marahil oh. dahil siya naman ay isang edukadong tao, di ba? I-apply niya yung kanyang natututunan, which is yun yung gusto nga natin din na ma-impart sa mga nakikinig natin. So, what he did, ginawa niyang bodyguard. Ginawa niyang personal bodyguard. Personal bodyguard. Hanggang naging loyalist niya. Yes. And Hanggang namatay, Yes. loyalista pa rin. Yes, 'di ba? So, yun nga imagine yung forgiveness nag-turn into yung love ang naging resulta nun. So that's very important po dahil nga imagine may ganun po pala talagang tao and dapat gayahin din ng ibang mga Kasi tao. naging unpopular siya dahil taghirap eh. Maraming naghihirap, no? So nagawa siguro ni Feliciano yun. No. Ni Felix Lizardo. Feliciano Lizardo. Ayan. Yung ganong krimen. No? Correct. Ayan. So, ayan, punta na tayo kay Sergio Osmeña. Ayan, taga Cebu nga.
Nakalagay kasi dito, partner, ito, basahin na lang po natin kasi hindi naman natin ganun mamemem. Isa po siyang lawyer and newspaper editor, partner. Oo, di ba? Oo. Naging governor ng Cebu, 1904. He resigned in 1906 and was elected to the new National Assembly where he served as founding speaker until his election to the Senate 1992. He also founded the siya pala ang Siya pala ang founder ng Nationalista Party. NP. Partner, alam mo ba, kami nila Mayor Malapitan, NP kami. Okay. NP, We belong to Nationalista Party. Nationalista Party. Saan kaya ako makapagpa-member? Wala. Hindi, wala at ako naman hindi yung politics. Anyway, in exile with Quezon, ayun, so sumama siya dun, partner eh. He succeeded as president of Commonwealth upon the latter's death. Ayun, kasi di ba namatay nga si Quezon dun sa tuberculosis. Yun yung kinamatay niya dun eh. So, Ang sumunod sa kanya, si Laurel, siya naging vice president. Yes, okay. He famously returned with General Douglas MacArthur. Ito ba yung I Shall Return? So, siya pala yung kasama ni, Douglas MacArthur. Okay. Ayan. Partner, ngayon naman, nandito tayo sa ika-5th President of the Philippines. Wala iba kundi si Manuel Rojas. Yes. Ano yung Rojas yan? Roots nila. Roots nila yun doon siguro. Nakalagay kasi dito, kasi di ba ganun man mga ro? Eto, nakalagay po dito, si Manuel Rojas, July 4, 1946. July 4, 1946. Hindi. Dalawang beses. May 28, 1946 hanggang July 4, 1946 under Commonwealth of the Philippines. Okay. Then, nung naging republic na tayo, Third Republic of the Philippines, naging Pangulo siya July 4, 1946 hanggang April 15, 1948. Okay. Pero I think matter of... yung isa Commonwealth of the Philippines. So, ito yung transition nun? Transition, Okay. Sa Commonwealth papuntang Republic. Papuntang Republic. I see. Ayan. Si Manuel Rojas started his political career 1917. As a member of Municipal Council. Ayan, sa Capiz nga. So, di ba doon nga yung mga Rojas? Yes. Doon naman yata. Kasi mga hasindero na mga gawa na asungay. Di ba kaya nga yung Rojas siguro? He Anyway. then served as provincial governor, then elected as House Representative. Nanalo din siya doon. As speaker. Naging speaker. Rojas worked closely with Quezon and Osmeña in leading the campaign for national independence. In 1934, Rojas became the member of the Constitutional Convention that produced 1935 Constitution. Yes. So yun yung 1935 Constitution, di ba yun yung pinalitan yun pumunta sa 1987? Yes. Yung 1987 pinalitan. And during the Pacific War, he was forced to serve under the Japanese-sponsored government. Defeating Osmeña in 1946 election, Rojas became the last Commonwealth. Siya pala Kaya kailangan naging dalawa, di ba? Correct. Tinalo niya si Osmeña. Correct. Commonwealth President. And on July 4, 1946, President of the Third Republic. Pareho silang Bisaya. No? Okay. Naglaban. No? Okay, ayan. Ngayon, ang ika-6 na naging Pangulo ng Bansang Pilipinas, walang iba kundi si Elpidio Quirino. Okay. Elpidio Quirino. Ano namang, kailan siya From April 17, 1948 to December 30, 1953. Sa ilalim ng Third Republic of the Philippines. Oo. Kanina nakikinig ako dun sa tour guide. Yung nandiyan dyan. Alam mo ba na sa bilangguan pala siya pinanganak? Pinanganak siya sa bilangguan, hindi dahil nakakulong siya. Kung hindi dahil parents? Yung parents niya ay doon nagtatrabaho. Okay. So doon siya, kumbaga nagtatrabaho yung nanay niya kahit buntis na o kapanganakan na. So doon na inabot. So nakalagay dito, partner, ayan. Naging pala siya, no? Naging member pala siya ng House of Representatives. Kasi lawyer din siya. Oo. In 1925, naging senador. Tapos, after the war, in which most of his immediate family were minasakay yung family pamilya niya. niya. Diba? Oo nga, yun. Tapos naging... yung asawa niya, tsaka 3 niyang anak. Diba, hindi natin to alam, masyadong alam no? Ayun po ulitin namin, no? This is very revealing. Ayan. So, after the war, yung World War II,
Karamihan. Karamihan sa kanyang Sa pamilya ay, kanyang pamilya oo, ay namasaker. Oo, yung mga anak niya ay tatlo yata at saka asawa niya. He was elected vice president. Becoming president after Rojas' sudden death naman. Ito namatay bigla siya. namatay. Noong 1948, Quirino saw his mission in restoring the people's faith in government as well as solving problems of agrarian reform. And ito, meron din pinakita kanina yung tour guide partner. Ayan, basahin natin to. Kasi, imagine minasakre ng mga Hapon yung kanyang pamilya. Pamilya. Di ba? Siyempre, anong magiging damdamin mo nun? Siyempre, nag-aalab. Oo, Galit. nag-aalab. Pero alam mong ginawa niya? Same, yung forgiveness. Eto nga, meron siyang ginawang sulat para ipaunawa sa sambayanan no, na Eto. pinapatawad niya yung pangyayari. Ang sabi nating dating Pangulong Quirino, no? Binibigyan ko ng kapatawaran ang mga sundalong Hapon na naging bihag noong digmaan. Ito ay hindi bilang amnestiya na nangangailangan pa ng pahintulot ng Kongreso. Kung titignan, ako na dapat ang huling taong magbibigay ng kapatawaran. Ito ay dahil sila ang pumaslang sa aking asawa, 3 anak at 5 pang miyembro ng aking pamilya. Ginagawa ko ito dahil ayoko manahin ng mga aking anak at kababayan ang puot sa mga taong maaari pa natin maging kaibigan para sa ikabubuti ng ating bansa. Kung tutusin, pinaglapit ng kapalaran ang ating mga bansa. Ako'y nagagalak na gawin ang desisyong ito bilang pinuno ng isang bansang Kristiyano. Ako'y lubos na umaasa na kagandahang loob ng aking inspirasyon ay maging daan upang itaguyod ang pag-ibig sa sangkatauhan, ang pagmamahal sa kapwa at bawat nilalang ang dapat maging pamantayan ninuman at maging tulay ng kapayapaan. Napakaganda. Grabe, oo. Parte napakaganda, no? Sa kanyang puso, nagawa niyang patawarin yung mga nagmasaker, no? Sa kanyang pamilya, no? At naging naging inspirasyon niya, no? Yes. At ang gusto niya, hindi lang yung kanyang pamilya, yung sariling makinabang dun sa kapayapaan na yon. Tama naman, nagbunga. Yes. Naging matalik magkaibigan ang Pilipinas at ang bansang Hapon, Japan. Correct. At ito pa, dagdagan ko ang trivia na yan. Eto, siya lang daw yung merong monumento sa Japan ngayon. Oh. O, di ba madalas ka sa Japan? O, hanapin mo yan. Si President Elpidio Quirino, dahil dun sa binigay niyang forgiveness na yon, ayan, tinayo siya ng monumento sa Japan. Wow. Ayan. Okay, di ba? So, Partner, yan, hindi natin yun nababasa. Hindi natin napag-aralan yan sa Philippine history natin. Pero baka naman nakalimutan natin. Pero ngayon, ang sarap bunatain, no? Ang sarap ibalik yung ganyang alaala. No? Correct, correct. And, At syempre, merong wisdom dyan. of course. Merong of wisdom course. sa pagpapatawad. No? Yes, of course, of course. Especially kung ganyan kang leader, ang dami mong followers. Yes. Kung yan ang makikita ng mga followers mo, 'di ba? Napakaganda. Yes, so, ayun po, nako, 'di ba? Again, imagine snippets lang po 'yan ng history pero talagang nagbibigay At Pandero, kalam na ika-7th President of the Philippines. Oh, ayan. Ang idolo ng masa. Idolo, oo. Ha? Ang pangalan niya ay si Ramon Magsaysay. Mambo, Magsaysay. Sige, tuloy. Siya ang Taga Zambales, right? taga Sambales. Oh. Okay. Parang siya yung nagpasuko yata sa Hukbalat. No? Yes, kay Siya. ano Kay- nga ba yan? pangalan I nun? forgot Oh, anyway, sige. Basta sa hukbala. Oo. Sa mga mga rebelde noon, oo. Siya pala ay isang mekaniko ng sasakyan. Okay. At Appoint. na-appoint bilang isang military governor ng probinsya ng Sambales dahil sa kanyang outstanding service bilang isang guerrilla Okay. sa Pacific War. Then, nanungkulan siya sa Liberal Party congressman ng Sambales bago na-appoint ng Secretary of National Defense sa ilalim ng Pangulong Quirino. Okay. Nanalo siya ng Pangulo sa ilalim ng Nacionalista Party noong taong 1953. At alam mo sino nakalaban niya? Oh, dating yung boss. Dati yung boss, si Pangulong Quirino. Oo, grabe. As no? president, he was empowered to purchase large estate, And this, isang malaking lupain, at ipinamahagi
sa mga farmers, no? Yes, yes. Naging popular ang ating Pangulong Magsaysay dahil nung ang kinamatay niya ay Sa plane plane crash. crash. Oo, Noong 1957. Sa edad na 49, ang bata Batang-bata pa, wala oh. pa sa Golden. And ito nga siya din ang sinasabing nagbukas ng palasyo ng Malacanang sa mga tao. Kasi sinasabi nga na, di ba, kilala din siya dun sa kanyang kasuotan na sobrang ordinary. And pero, ganun pa man, bagamat ordinary yon, siya rin naman yung kauna-unahang nagsuot ng Amerikana? barong. Barong. Nung nanumpa. kanyang inaugurasyon. Nung nanumpa siya, Yes. Ayun, nagsuot siya nung Okay. barong. Okay? So, Eto, ayan. partner, Next. ang ikawalong Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. Yes. Nasa ano ba tayo? Carlos P. Garcia. Ayan. So, siya po ay nanungkulan March 18, 1957 hanggang December 30, 1961. Hindi pa rin tayo tao nito, partner. So, si Garcia sinasabing Siya ang naging instrumento para sa ikapanalo ng bansang Pilipinas sa Amerika. Yung mga war damage, yung pinsala, no? Ng mga... yung ikinaso natin sa Amerika dahil sa ginawa nilang invasion sa atin. Oo. Siya yung naging instrument doon. Siya ay dating teacher, no? At isang guerrilla. Nagsilbi rin governor ng probinsya ng Bohol. Okay. At naging senador. At na-elected bilang Vice President 1953. Then he was concurrently appointed as Secretary of Foreign Affairs. Garcia succeeded Magsaysay as President after the letters bigla namatay. No? Siya yung pumalit. And was elected as President in his own right. Okay. Same year, no? And, ayan, Ito maganda. Yes. Siya pala ang kauna-una nang nagtaguyod ng Filipino First Policy. Yung ibig sabihin na support local. Support local. Support local. Bago tangkilikin yung mga banyagang produkto, tangkilikin muna yung mga sariling atin. So, hindi natin, akala natin ngayon na lang yung nabibigyan ng pansin. Nung araw pa pala yan. Nung pa pala. At ito daw, ang nag-initiate niyan ay si President Carlos P. Garcia. Oo. Meron pa akong isang kaya lang, Masyado masyado malalim, hindi ko na maalala. Partner, ang ikasyam naging Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. Walang iba kundi ang tatay ng Pangulong Gloria Arroyo. Walang iba kundi si Diosdado Macapagal. Naging December 1961 hanggang December 1965. Siya ay tubong taga Pampanga. Okay. At yung hindi ko din alam, mahirap na pamilya din pala sila. Pero matatalino. Oo, yan yung sinabi, no? Nasa poor boy from Lubao in the province of Pampanga. So, ayan, naging open din daw ito sa mga mahihirap. At siya rin ang tinawag na champion of the common man. Akala ko si Pangulong Erap. Okay, yun na. No? Idol ng masses, di ba? Oo. Okay. Partner, ang ikasampu na naging Pangulo ng Bansa ng Pilipinas, walang iba kundi ang aking iniidolo. Ganun ba? Ferdinand Evelyn Marcos. Senior. Senior, ha? Okay. Oo. Siya ay nanungkulan bilang presidente since when? Sa mahabang panahon. Oo, almost 1961 hanggang 1986. No? Oo. Sa ilalim niya, Oo. nagkaroon ng Maraming kasaysayan. maraming kasaysayan. No? Ito yung sinasabing martial law, may human rights, no? May Green Revolution, may bagong lipunan, at punong-puno na kasaysayan yung kanyang panunungkulan. Pero sa pagkakalam, si Pangulong Marcos isa sa pinakamahusay, matalino, magaling na Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. At ang naaalala natin na tatak niya sa panunungkulan is nag-focus din siya sa mga infrastructure. Diba? Kagaya kita mo, LRT, yung San Juan Nico Bridge. PICC. Yes. Po Heart Center. Yes. National Kidney Heart Center. Although, katulong na rin yung si First Lady. But, ibig ko sabihin, doon na-establish yun. Yung mga infrastructure na hanggang sa ngayon. Ginagamit natin. Like LRT-1. LRT-1. Tsaka yung yung Dalong's Bridge. Okay. San Juanico. Sa ilalim niya, no? Yes. Sige.
So, 11th president na tayo, partner, Corazon P. Aquino. So, more or less dito sa mga panahon na to, ano na ako nito college, medyo talagang may kamalayan ka na, no? Sa mga nangyayari. And, Sa kanya nag-college ka yan? Sa EU. ako sa CEU. Oo, so, yan, naging presidente sa February, 1986. Revolution. 25, 90, okay. Pero may tatlong ano dito March 25 to 1986. Kasi alam mo, may provisional government pang sinasabi. 1987 hanggang June 30, 1992. Doon siya nagtapos. Ang pagganyan pagkatao, bago naging Pangulo, ay isang plain housewife. Plain housewife. Siya Kasi, ang nanay ng ating naging Pangulong Benigno Aquino. at nanay ni Chris Aquino. At nanay ng Chris Aquino. And then, marami naman natayo din dyan. Mga, ano ba yun? Ayun, so, next na tayo, si the military man. 12th President of the Philippines, wala iba kundi si Fidel Ramos. So, sa ilalim ni Pangulong Ramos, ang Pilipinas ay tinawag na, di ba, Tiger City? Tiger? Tiger City. Sa Asia. Tiger, Asia. Tiger country. Tiger country. Tapos, ano ba nangyari din nun? Sa panahon yan, maraming naging, yung conversion ng ng lupa. Private, no? Yung kagaya ng privatization, Subic, privatization. Yung sa loob ng Subic, sa Aguinaldo, sa Bonifacio. Lahat ng halos mga military camp na convert. Oo, kasi nagkaroon din ng, para nakaranas din ng krisis yung bansa ng mga panahon Pero na sa yun. ilalim niya, gumanda ang ekonomiya. Nagkaroon ng maraming pagtitiwala ang mga negosyante. Ilan na tayo? Pang 13th president, no? Si Joseph Ejercito Estrada, nakilala sa tawag na ERAP. Ayan, diba? So, ano ba nangyari sa kanya? Yung panunungkulan niya ay ganun din, punong-puno din ng kasaysayan. May mga puno din ng kasaysayan. Kasi hindi niya natapos ang kanyang termino dahil nagkaroon ng EDSA Revolution 2. And, ano siya, na-involve sa wedding no? Kaya siguro medyo nagkaroon ng kumbaga, another controversial na panunungkulan ang naranasan ni Pero President ERAP. Nung after niya maging presidente, tumakbo ulit siya presidente. At pangalawa siya kay Pinoy. Oo. So, ibig sabihin, parang gusto pa rin siya. Kung hindi ng diferensya, at hindi lang yun, no? Naging mayor pa siya ng Manila. Na dating nasa San Juan. Talagang siya, mahal siya ng mga Ng masa. masa. Oo. Kaya nga, at the end of the day, minsan naman, hindi lang natin, kasi minsan, ang nakikita lang natin ay yung hindi maganda, pero I'm sure naman palagi namang may maganda pa rin na nagawa yan. May mga pangit at may maganda. Depende na lang sa kung paano natin na Titingnan. hahawakan, titingnan. Okay, yun. Oo. Pangalawang babaeng president ng ating bansa, no? Partner, si President Gloria Macapagal Arroyo. Nanungkulan po siya January 20, 2001 hanggang June 30, 2010. Dati siyang, di ba, Vice President? Hindi, dati siyang secretary ng DTI. DTI. DTI, oh. Tapos naging naging Nag-Vice President siya, kaya nga siya sumunod kay di ba? tama ka, DTI. Oo, yes. Alam mo ba, naging secretary siya na DSWD. Okay. Okay. Oo. Panoodin mo ngayon yung Ano? yung Bruce Lee, the legend of Bruce Lee. Okay. Classmate niya si Bruce Lee sa Washington. Alam ko si... classmate Sa Georgetown. niya rin si Bill Clinton, Oo, di ba? classmate niya. Classmate niya Kasi rin. napanood ko yung kay Bruce Lee, nababanggit yung pangalan niya, GMA? Ni GMA. Talaga? Oo. Oo. So, ano bang mga tumatak din? Ayun, napaganda rin naman niya yung ekonomiya. Kasi Actually, she is an economist, Oh, right? yung ginawa niya mga polisiya, ang nakinabang, Yung sumunod na. kaya naging maganda ang ekonomiya ng Pilipinas doon. Ang nakinabang si Pinoy, si Pangulong Pinoy. Okay. Kaya sa mga policy na ginawa niya, paalis na siya ng term, siyempre na-implement nung sumunod sa kanya. Okay. Kaya ang Pilipinas doon tumaas ang gross domestic product natin. Okay. Kasi ano naman nga siya yun yung mastery niya, di ba? Yung economics. Alam mo, sa pag-aaral namin, take ako ng Master in Business Economics, no? Pinag-aralan namin yung bawat presidente kung sino mayroong pinakamagandang... Talaga? Oo. Performance sa economy? Oo, siya. Siya!
Oh! Si Pangulong Gloria Arroyo. Eh kung ano yun, kung study yun, so ibig sabihin, Study may, yun. may research May talaga facts yun. yun. May facts and data yun. no? Hindi yun dahil mas kilala, Hindi. hindi, mas malapit dito, ganyan-ganyan. Dahil sa kanya magandang policy. Oh, ibig sabihin na Mga batas, execute niya yung kanyang Yes, mga skills at Yes, yung oh. kanyang talent. Oh, partner. Ang ika-15. Kulay dilaw. Ika-15 na Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. Oo, I see. Ang mayroong simbolong Oo. Ano L yun? at Ay. yellow. Ang kapatid ni Chris Aquino. Chris Aquino at ang anak ni Pangulong Cory Aquino, walang iba kundi si Benigno Aquino III. O, kilala na pangalang Noy Noy Noy. Noy. Noy Noy. Oo, ano pa? Ano pa i-describe mo? Tama na. Ito na lang, describe natin siya na ano pa. Well, noon, ano ba nangyari? Well, alam ko, maraming mga flyovers na natayo noon. Hindi, sa ano niya, nagsimula yung K-12 no, sa ilalim ng kanyang okay. termino. Pangalawa, sa kanya nagsimula ng Oo, yung filing niya. Anyway. education, K-12. Sa ilalim niya, yung K-12 scheme. Di ba dati, hanggang 4th year lang tayo, di ba? Okay, meron ng senior. K-12. Okay. Ayan. Sa ilalim ni Pangulong Noy Noy, nasa kanya yung walang kaibigan, walang Yung walang wangwang. wangwang, kaya minahal siya ng tao. And of course, hindi din naligtas sa mga kontrobersya yung kanyang Oo. panunungkulan. Oo, lalo. But meron din naman talagang magaganda. Magandang ginawa. Oo. At the end of the day, at least merong namuno sa atin noong mga panahon na yun. Yes, Di ba, partner? Okay. So, partner, dito na tayo sa pang-labing-anim na presidente ng Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte. Ibong taga Davao! Oo, at talaga naman, hanggang sa ngayon pero napansin ko mula nung, hindi siya talaga, ayaw niya talaga ng social life. Oo. Parang kasi usually kahit ano wala. siya, buhay probinsya. Yeah, oo. Tsaka ano siya, very populist. Okay. Very popular. At talaga naman niya, yung drugs industry. Okay. Talaga namang dahil kay Pangulong Duterte, nawindang yung mga drug addicts at drug pushers. Correct ka dyan. Oo, at talagang siya At sa ilalim ng kanyang panunungkulan, Ano naging pa? tumaas ang sweldo ng mga kapulisan at ng mga sundalo. Oo, yung lahat ng uniform mga bombero, personnel yes, ng oo. gobyerno, Yes, tumaas. nabigyan ng ng Karagdagang increase ng compensation. Yes, correct ka dyan. And sa ngayon, malakas na malakas pa naman siya. Oo, kaya lang, hindi, yun nga, nag-shy away. Hindi siya masyado ng visible kasi ayaw niya nga makipag-socialite masyado. Oo, Kasi yun. Pangulong Duterte, sa mga At minahal ng mga isa sa tinutulig na pinakamagaling na naging Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. Oo, at lumikha siya ng maraming tatak, hindi Yes. lamang sa Pilipinas, kundi sa buong daigdig. Yes, Kasi even yung mga kilalang mga world leaders, talaga namang... Karabing elder niya. Oo, at hindi siya napayukod kung hindi rin lang niya pinaniniwalaan yung isa. Tsaka si Pangulong Duterte, napakataas ang sense of humor. No? Alam mo ba pag naging speech yan? Yeah, Talaga mapapatawa ka eh. talaga. Magaling siya magsalita. At Partner, ito ang pinakahuli nating destinasyon. destinasyon. Ang kasalukuyang Pangulo ng Bansa ng Pilipinas, walang iba kundi si President Bongbong Marcos. At hindi na natin elaborate yung detalye kasi siya pa rin naman Siya yung pa current rin to. president. At saka yung last episode natin, di ba? Yun na yung naging laman ng ating lakwatsa, no? And ayan, makikita yung, sige partner, go ahead. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about the future of the Philippines. Napakaganda, di ba? O, sabi ko na, nagpa-picture nga ako kanina Talaga. dyan eh. O, Sa akin, hindi sabi ka ko pa picture. na, secret. Bukas. Pwede bukas, busy pa ako. Sa mga viewers namin, sa mga listeners, sa FB followers, sana po nakapagbahagi kami sa inyo ng dagdag kaalaman tungkol sa ating Philippine history at mga naging Pangulo ng Bansa ng Pilipinas. Oo. At sana makita nyo yung mga nakita namin dito. Ito po ang bukas at ng Tios Hotel, Hotel Tole Mansion, everyday, no? Yes. Tuesday Bukas hanggang to. Oo, yes. Sunday. Yes, oo. Wala lang pag Monday. So, yun nga, partner, di ba? Last Friday po, dinala namin kayo doon sa Bahay Ugnayan, kung saan doon dinitali naman yung pagiging presidente ni BBM. Ngayon, dito kami sa Taos Mansion, kung saan yun nga, inilibot po namin kayo ni partner doon sa Lahat na naging- lahat na naging presidente na. So,
Kulang po tayo sa oras kung ididetali natin talaga yung history, no? But siguro naman po sa abot na ating makakaya, partner, may bigay natin yung mga mahahalagang impormasyon na kung hindi man nila nabasa, narinig, ay... Wala pag-aralan. Ngayon ay naibahagi natin, partner. O, Sana. di ba, partner? Malaki tulong to, partner. There's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Arnold Divina. Ako naman po si Aida Gonzalez. Bye! Buhay Lakwatsa!